안녕하세요. 제르쌤입니다. 만나서 반갑습니다. Welcome back to 50 Lessons with Chelasem. So ngayon nasa 15th lesson na tayo. If you haven't checked yung lessons 1 to 14 natin, nakalink siya sa description below. And before we start, gusto ko munang mag-thank you kay Handworks of Leia for sponsoring these headbands. Diba? Para lang ako magkukumpil. So, thank you. Marami siyang sets na ibinigay. Meron pang ganito. At ito pa, marami sila. Ayan. So, probably makikita niyo yan sa mga sa mga future lessons ko. And what else? So, syempre, before tayo magpunta sa ating lessons, hindi mawawala today ang ating shout-out! So today, shout out to Jenny Osias and to GP De Guzman. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa channel na ito, and to everyone guys who is watching right now. Gusto ko na sabihin sa inyo that I made this channel to help to help yung mga beginners, yung mga nagsisimula sa Korean language. So probably ikaw ay nandito dahil gusto mo mag-apply for EPS employment, or probably nandito ka because you want to have some scholarship in Korea, or simply just because gusto mo lang matutong mag-Korean. Ayan. So, as far as I could help, diba, I will help. Ayan. So, hindi pa naman ako totally ganun kagaling in Korean language. Ayan. But, whatever I know, I will share it to you guys. Okay? Meron ako announcement sa inyo today. And then, nakaabot na tayo sa lesson 15 natin. Matagal-tagal ka na sigurong nanonood dito. Probably nasabayan mo simula nung nag-lesson 1 ako hanggang ngayon na lesson 15. Or maybe minarathon mo yung 1 to 14. At least naaral mo siya lahat-lahat. But next video natin, which is scheduled on Thursday, I will upload a quiz. Okay? Quiz. So, lesson 1 to 15 quiz. Lahat ng pinag-aralan natin from lesson 1 to 15, yan, tayo ay mag-quiz. Para naman, di ba, yung mga nauna mo na pag-aralan, baka nakalimutan mo na. And ito yung time to refresh, para ma-refresh natin yung mga pinag-aralan natin. Now, let's go to our lesson. Our topic for today is adverbs of degree. Okay. So, pag sinabi natin adverb of degree, ito yung, syempre, from the word degree. Diba? Gaano katindi ang intensity ng isang bagay. So, for example, ano ba yung mga adverbs of degree natin in English? Diba? To, also, not so much, a little bit, extremely, doon. So, yung mga ganong klaseng mga adverbs yung aaralin natin today. So, I will give several of adverbs today, pero yung first two ay i-explain ko. Kasi yung the rest of the adverbs is pwede mo na siyang magamit ng as is, gano'n na lang. Pero itong unang dalawang ito, meron siyang grammar rule na kailangan sundin bago natin magamit. Okay, so first doon ay yung adverb of degree na to. Ito, to or also. So, to means to or also. Okay, hindi siya yung naririnig mong to, yun, again yung meaning nun, parang, again, ito na naman, gano'n. But ano yun, sangdigat, yung spelling nun. But here, this one, it means to or also.
So, to is treated like a particle, and we know that pag sinabing particle, di ba, hindi sila mga nag-i-stand alone na words. It means, lagi silang naka-attach sa isang word. So, here, to is like a particle na laging naka-attach sa noun and pronoun. Again, lagi lang siyang naka-attach sa noun and pronoun. Hindi siya naka-attach sa verb. Paano pag yung verb yung gusto mong lagyan ng to and also? So, yun yung explain natin later. But for now, let's look at the examples ng sentences with to. So, here, to, 저도 왔어요. 저도 왔어요. I came too. Diba? Or I also came. Nandito na rin ako. Parang ganon. 저도 왔어요. I too came. So, mag-iiba yung meaning ng to, ng sentence mo, I mean, kung saan naka-place ito. Kung saan nakalagay ang to. So, for example, in sentence number 2 or letter B, nakalagay dyan, 아나도 갈 거예요. 아나도 갈 거예요. So, si Ana. So, lagi natin example. May pinakamadaling pangalan. So, 아나도, so si Ana, pati si Ana, will go. So, Ana will go too. 아나도 갈 거예요. So, Ana will go as well. Parang ganon. And C, yan, ito yung reply kapag sinabihan ka ng 사랑해, 사랑해요. Okay, so your reply is 나도 사랑해, 나도 사랑해, 나도 사랑해, or kapag formal, diba? Pero I think mas madalas magagamit yung informal kasi hindi mo naman siguro sasabihan ng saranghe yung someone na hindi mo naman ka-close, or you use 존댓말wid, diba? Or pwede na lang kung saan sinasabihan mo is your bias, diba? So, you can say 저도 사랑해요. 저도 사랑해요. So, 저 is the formal form of na, which means I. So, 저도 사랑해요. 저도 사랑해요. I too, I love you. I love you too. Ganun, parang ganun yung meaning niya. Okay? So, hindi siya na saranghedo. No. So, naka-attach siya sa noun. Kasi, pag in-attach mo si do sa verb without making it a noun first, hindi mo muna siya ginagawang noun form, but just verb and then do, like saranghedo, magiging iba na yung meaning nito doon. It will become like, even if I love you, saranghedo. So, parang naging even if na yung meaning ni to doon. But, that one, aralin natin yan sa future lessons. This time, mag-focus muna tayo kay to as an adverb of degree. So, sabi ko kanina kung saan naka-attach yung to, maaaring mag-iba yung meaning. Let's look at another set of example. So, tingnan natin itong dalawang example na ito. Una, sabi niya, 저도 김치 주세요. 저도 김치 주세요. Me too. Parang ako din. Please give me kimchi. Please give me too. Diba? Hindi lang yung iba yung bigyan mo, but me too. Ako din. Bigyan mo ng kimchi. Okay? Or, and then, sa sentence number 2 naman, ang meron natin ay 저 김치도 주세요. 저 김치도 주세요. So, ang do natin ay nakalagay kay kimchi. So, it means, bigyan mo din ako ng kimchi, hindi lang ng ibang bagay, or hindi lang ng ibang pagkain, but also kimchi. Okay? So, nag-iiba yung sentence or yung meaning ng sentence, depende kung saan nakalagay si to. Kung saang noun or pronoun nakalagay ang to. Okay? Ngayon, paano naman kapag sa verb natin gustong i-attach si to? Ganito yung gagawin natin. Para may attach natin ang do sa verb, the first thing we need to do is gawing
noun ang verb. So, magbibigay lang ako ng isang example kung paano ginagawang noun ang verb. Though napakaraming ways to make noun using verbs, pero ito yung one of the basic, or ito yung pwede natin gamitin kapag gusto natin i-attach yung do sa isang verb. And that is, ganito yung pattern niya. So, making verbs into nouns, gamitin natin itong pattern na ito. Verb stem plus key. Verb stem plus key. Okay, so paano kinukuha yung verb stem? Simple lang, yung dictionary form. Tanggalin mo yung ta part doon, then you got the verb stem. And then we will add gi. So by doing this, yung verb before, magiging noun na siya. So tingnan natin itong example. 저는 일본어를 가르치기도 해요. 저는 일본어를 가르치기도 해요. So, ang do natin ay na kay 가르치다, because it means I also teach Japanese. So, pwedeng yung nagsasalita is marunong siyang magsalita ng Japanese, and hindi lang siya marunong, but nagtuturo din siya ng Japanese. So, hindi siya chodo. Pag sinabi natin chodo, parang ako din nagtuturo ng Japanese. It means other people are teaching Japanese, diba? Pero pati ikaw na nagsasalita, nagtuturo din. So, ganun yung meaning niya. But here, dahil nasa karuchida yung to, it means na ginagawa niya din yung act ng pagtuturo. It means na marami siyang ibang pwedeng gawin, or marami siyang ibang kayang gawin, but aside from that, teaching to, diba, ay kaya niya ring gawin. Now, paano nabuo yung karuchigido here? So, karuchida means to teach. Verb stem, karuchi plus gi, karuchigi. Now, meron na tayong karuchigi, it means teaching. But noun form, the noun form. And plus do, karuchigido. Ngayon, pwede na natin gamitin si do. Nagamit na natin si do, and now we have the verb heyo to mean to do this thing. Madali lang, diba? So we will just add gi, and para magamit natin yung do. Second adverb of degree natin is the adverb man, which means only. Yes, I know, may isa ka pang alam naman, which is your 10,000. Pero ito, katulad ni to, man also acts like a particle. Therefore, lagi din siyang naka-attach sa noun, pronoun, or sa verb na ginawa nating noun using gi. Tulad lang nung kanina. Let's look at the examples. 저만 봤어요. Only I saw it. Ako lang ang nakakita. Yan. Katulad nito, mag-iiba din yung sentence mo, depende kung saan nakalagay ang man. So here we have 아침에만 운동해요. It means I only exercise in the morning. Sa umaga lang ako nag-e-exercise. 아침에만 운동해요. Okay? So, pag ginawa naman natin na ang sentence natin is exercise lang ang ginagawa ko sa umaga. Kasi ito, sa umaga lang ako nag-e-exercise. Pero kung gusto natin sabihin na exercise lang, wala akong ibang ginagawa sa umaga, kundi exercise lang. So, ang nalagyan natin ng man, which means only, doon, di ba, is the verb 운동하다. Okay? 운동하다. But now, paano ulit siya gagamitin yung man? Kailangan naka-attach lang siya sa noun or pronoun. But 운동하다 is a verb. So, ang gagawin natin, let's change it to a noun form. Ito, it's noun form. So, 운동하다.
verb stem plus gi, 운동하기, and then man. So now we have 운동하기만, 했어요. Or 해요. 운동하기만 해요. 아침에 운동하기만 해요. Sa umaga, exercise lang ang ginagawa ko. Sana all. Okay. Ngayon yung verb natin or adverbs natin na number 3 and 4, meron naman siyang other rule to follow. Let's see. 3 and 4, we have 별로 and 전혀. 별로 means not really or not particularly, and then 전혀 is not at all. So, ano yung special rule nilang dalawa? Sila ay ginagamit lamang sa mga negative sentences. So, if you could remember yung lesson natin about negative sentences, ito yung may mga an or jianta. Okay? Jianayo. Now, tingnan natin yung example kung paano natin siya gagamitin sa sentence. So, example A, 별로 안 좋아요. So, it's not particularly good. And then, B, 전혀 안 무서워요. It's not scary at all. So, halimbawa, lumabas ka ng pumasok ka sa horror house, tapos pagkalabas mo, tinanong ka ako, kamusta naman doon? Then, you can answer, 전혀 안 무서워요. It's not scary at all. Tabang, ikaw na. Ayan. So, yung 5 onwards, ibibigay ko na lang sa inyo yung words and then yung meaning nila kasi you can use them as is na lang naman. Now, here are the most common adverbs of degree na pwede nating gamitin. Number 1, we have 조금. 조금 means a little or a bit. Then, number 6, 정말. 정말 means really or truly. Other term niya is 진짜, but that is mostly used sa colloquial na conversations. And then number 7, 아주. Aaju is very, and ganun din yung number 8, 매우, very and quite. Okay? So, pwede mo na rin isama dito yung 너무. Yan. And then number 9, we have 엄청. 엄청 is like enormously. Grabe na. And then 10, 잘. So, 잘 means well. And then 11, 반드시 is like surely or definitely. And then 12, what we have is 열심히. 열심히 is hard and well, or very well, ganon. And 13, 완전. 완전 is perfectly or completely. Next, 14, we have 더, which means more, and 덜 for less. So these are the most commonly used na adverbs of degree. Marami pa, hindi lang ito, but ito yung siguro pinaka best na i-memorize kasi they are most commonly used, like daily, every day. Yeah.
And I hope that this video has been very helpful for you. If it is or if it was, kindly click subscribe and like na rin this video. Thank you so much and I will see you on our exam next video. 안녕히 가세요. Bye bye. 열심히 공부하세요.